Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Maidas. Tubong Bicol pero nakatira ako ngayon dito sa Rodriguez, Rizal. Marami akong napakinggang mga kwento sa inyong YouTube channel at masasabi kong nakaka-relate ako, lalo na sa mga kwentong kababalaghan. Alam ko na marami pa rin ang hindi naniniwala sa mga kwentong horror, pero sinasabi ko sa inyo na totoo yon. May mga nangyayaring kababalaghan sa ating buhay at ang karamihan sa atin ay pilit na lamang kinalilimutan o pilit na dinidinay. Siya nga pala, 6 na taon na ang lumipas nang mangyari ito, pero masasabi kong hindi ko yon makakalimutan. Kasi hindi ko talaga akalain na mararanasan ko yon, Papa Dudut. Natatandaan ko na nakatira kami sa side ng papa ko that time at nakatira kami sa isang apartment building. Describe ko na rin yung bahay. Up and down yung bahay. Pagpasok mo ng gate ay makikita mo kaagad ang garahe. Pag tumingin ka sa left side ay makikita yung pintuan ng bahay namin. Pag naman dumiretso ka is yung hagdan papunta sa taas kung saan ay nakatira yung lola ko at iba ko pang mga kamag-anak sa side ni Papa. Katabi naman ng apartment building namin ay hiwalay na bahay ni Tita na bunsong kapatid ni Papa. Tapos yung mga katabing bahay namin ay bahay ng mga kaibigan ko. Bali yung mga nakatira sa eskinita namin ay mga recipients ng naging pabahay ng gobyerno noong 1990s. Kaya maliban lamang sa apartment building namin ay pare-pareho ng design ng mga bahay sa kabahayan ng iskinitang yon. By the way, yung bahay namin is parang hallway lang na may isang kwarto, kitchen at CR. As in isang mahaba lang. At eto na nga, hindi ko lang maalala yung taon pero may bagyo noon. Sobrang lakas ng ulan at sobrang lakas ng hangin. Nasa kwarto na kaming magkakapatid at kasama namin noon si Mama. May trabaho si Papa noon at ang normal na uwi niya ay nasa 11 or 12 ng gabi. Nagtatrabaho kasi siya sa isang mining company bilang isang driver. Meron siyang sariling van na pwedeng iuwi or gamitin sa personal na pangangailangan. Papa Dudut, kahit na napakalakas ng ulan ng panahon na yon, ay pumasok pa din siya dahil importante ang lakad nila ng boss niya. Around 11 p.m, nakakabingi ang katahimikan sapagkat 10 oras na ng gabi. Natutulog na kami at tanging si Mama na lang ang gising ng mga oras na yon. And dahil sarado ang lahat ng pinto pati na rin ang mga bintana at dahil na din nasa kwarto kami. Brown out noong time na yon at tanging nagbibigay lang ng liwanag sa buong kwarto ay isang kandila. Nagising ako at nakita ko na nakatayo si Mama na buhat ang maliit naming kapatid. Akala ko'y pinapatulog lamang niya ang kapatid ko kaya hindi ko pinansin. Pero nagtaka ako dahil narinig kong tinawag niya si Papa habang nakaharap sa pinto. "Pa!" pasigaw na sabi pa ni Mama. Nagtaka naman ako dahil hindi siya umalis sa kinakatayuan niya. At kahit kandila lang ang gamit namin sa mga oras na yun ay nakita kong may takot sa mukha ni Mama kaya tinanong ko siya. "Ma, bakit ayaw mong buksan ang pinto?" Sabi ko habang nakahiga. "Anak, may kumakatok sa pinto,"
Sabi niya na parang nagtataka. Hindi ko pa naririnig ang katok kaya agad akong tumayo upang buksan ang pinto. Akmang bubuksan ko na ang pinto nang biglang may kumatok ng 3 beses. Nagulat ako at nagtanong, "Sino yan?" Sabi ko sa kalmadong boses. Nagising na rin ang mga kapatid ko ng mga oras na yon at nagtataka sa nangyayari kaya lahat sila ay lumapit sa tabi ni Mama. Pagkatapos ko magtanong ay nakarinig ulit kami ng 3 beses pang katok at mas malakas ito sa nauna. "Sino yan?" Pasigaw ko ng tanong dahil kinakabahan na rin ako. "Pa, ikaw ba yan?" Sabay na bigkas ng mga kapatid kong natatakot na rin. Nakikita ko ang takot at kaba sa mukha ni Mama at nakikita kong umiiyak ang mga kapatid ko kaya naglakas loob akong buksan. Ngunit nang bubuksan ko na ay nakarinig na naman kami ng katok. Pero hindi normal dahil mas malakas pa ito sa mga naunang mga katok. "Sino ba kasi yan?" Sumigaw na ako at tila nagagalit na dahil mas lumakas ang iyak ng mga kapatid ko. Lumayo ako sa pinto at tinanong si Mama kung nakita na ba niyang dumating ang van ni Papa. Pero hindi pa daw at tatawag naman daw sa kanya si Papa kung sakaling nasa labas na. Nagtaka na ako at nag-isip kung sino ang pwedeng gumawa noon dahil baka daw may nang titrip lang. Pero wala naman sigurong taong nasa labas ang mangtitrip sa ganong klase ng panahon dahil napakalakas ng ulan sa labas at napakalakas din ng hangin. Habang nag-uusap kami ni Mama ay napagtanto ko na hindi na tumitigil ang pagkatok kaya nagalit na ako ng sobra at nilakasan ko na rin ang pagsigaw. "Sino ba kasi yan?" Naiinis kong tanong. "Isa pang katok at lalabasin na kita dyan." Doon na nangyari ang mas nakakatakot na pangyayari dahil hindi lamang katok kundi malakas na kalabog na ang narinig namin na nanggagaling sa pinto at tila ba parang gustong pumasok sa loob ng kwarto. Nagtuloy-tuloy ang pagkalabog ng pinto na halos maitulak na ang pinto sa sobrang lakas nito. Lahat kami natakot at umiiyak na. Wala nang doorknob ang pinto kaya ang nagsisilbing lock ay isang pangkaraniwang door lock. Since walang doorknob ay may nakatapa lang na basahan sa butas. Inalis ko at sumilip ako ng medyo malapit ang mata. Pero wala akong makita dahil sobrang dilim at nakaramdam ako ng hangin na siyang mas ikinakilabot ko ng sobra. Hanggang sa nakita na namin ang ilaw na nagmula sa van ni Papa. At kasabay noon ang pagkawala ng ingay sa pinto. Napanatag kaming lahat at narinig na namin ang pagkatok ni Papa sa gate. Pero kahit isa sa amin ay walang naglalakas loob na buksan dahil bago ka makarating sa gate ay lalabas ka muna ng kwarto at lalabas sa isa pang pinto. Kaya hinintay na lamang namin ang mga tao sa taas ang magbukas ng gate para kay Papa. Nang mabuksan na ang gate, lahat kami ay lumabas ng kwarto para buksan ang pinto ng aming bahay upang makapasok si Papa. After ng pangyayari ay ikinuwento namin kay Papa ang nangyari. Naniwala naman siya kaagad dahil nakita niyang umiiyak si Mama habang yakap siya. "Buti na lang at hindi niyo binuksan yung pinto," ang wika pa ni Papa. "Bakit, Papa? Ano po bang ibig sabihin kapag may kumakatok sa pinto ng 3 beses na sabay-sabay?" Usisa ko. "Kapag 3 beses na magkakasunod ang kumatok sa bahay ay huwag ninyong pagbubuksan. Kasi masamang espiritu yon o ligaw na kaluluwa. Pwede ring si kamatayan," sagot naman ni Papa. Kaya simula noon, Papa Dudut, ay naging alerto na ako. Tinandaan ko yung sinabi ni Papa kaya kapag may kumakatok sa bahay namin, binibilang ko munang maigi yung bawat katok bago ko pagbuksan o bago ako magsalita. Samantala'y naging challenging ang buhay para sa amin paglipas ng mga buwan. Kaya si Mama ay napilitan na ring magtrabaho noon bilang tindera sa palengke at iniwan kami sa pangangalaga ng tiyahin ko. Doon kami tumira sa bahay niya na katabi lang mismo ng bahay namin. At kapag 10:00 na rin ng gabi ay dadaan si Mama sa bahay ni Tita para sunduin kami at doon ay sabay na kaming papasok sa aming bahay. Buti na lang at mabait ang tiyahin ko at talagang inaalagaan niya kami
ng mga kapatid ko. Samantala, isang araw, mga bandang 4:00 nakikinig ako ng mga music noon at mag-isa lamang ako sa bahay kasi nasa Parañaque si tita ko kaya ako muna yung nagbabantay sa bahay. So after ko makinig ng music ay nag-decide ako na magtupi ng mga damit ko since wala naman akong magawa. Habang nagtutupi ako ng mga damit ko ay may narinig akong mga kumatok ng 3 beses na malakas pa. Yung tipong parang galit. Kinabahan ako kasi 3 sunod-sunod na katok yun. Agad kong natandaan yung sinabi sa akin ni Papa na kapag gano'n ang katok ay multo yon. So kahit na kinakabahan ako ay tinuloy ko lang yon, yung pagtutupi ko ng mga damit. After ko magtupi ng mga damit ko ay trinay kong matulog para sana makabawi man lang ako. At nang patulog na sana ako ay may kumatok na naman but this time, mahina na. Yung parang nahihiya ang datingan. So ako'y natatakot na ako at desidido na akong huwag buksan ang pinto kasi alam kong multo yon. Ang ginawa ko na lang ay nag-text ako kay tita na may kumakatok sa pinto. Ang sabi niya sa akin na huwag ko daw pansinin at pagbuksan yung kumakatok. After kong i-text si tita ay nag-decide ako na matulog na lamang at talagang pinilit ko o papadudot. Pero mga 6 PM noon ay may kumatok ulit 3 beses at desidido akong huwag yung buksan. Nang biglang may magsalita sa labas ng pintuan. "Maidas, ako ito. Ang tiyahin mo, buksan mo na ito." Boses ni tita ang narinig ko pero nagtaka ko. Bakit parang napaka-misteryoso naman ang boses niya? May kilabot factor. "Buksan mo na ang pinto." Boses pa rin ni tita ang narinig ko pero parang galit na ito. Kaya nag-decide ako na bubuksan ko na ang pintuan. Pero bago ko gawin yun ay biglang tumunog ang cellphone ko at naka-receive ako ng text message mula mismo kay tita. "Maidas, anong gusto mong bilhin ko na kape na pang brew?" Tanong nito sa akin sa text. Nagulat naman ako at napatingin sa pinto. "Tita, hindi ikaw tong kumakatok? Kasi sumagot ka na ikaw yun ang boses mo mismo eh." Reply ko sa text niya. "Hindi, huwag mong bubuksan yan ha. Antayin mo ko mismo na ako ang magbukas ng pinto sa kwarto. Gagamitan ko ng duplicate na susi para buksan yan. Ilak mo lang yung pinto at pilitin mong matulog at huwag mo na lang yung pagbuksan yung kumakatok. At uuwi na ako kaagad after kong bumili dito." Mahigpit na bilin sa akin ni tita. "Okay po tita, sige po." Huli kong reply sa kanya. Pagkatapos kong masend ang huling mensahe na yon ay muling kumatok sa pinto. 3 beses kasabay ng pagsasalita ng boses ni tita. "Maidas, patuloyin mo na ako. May dala akong pasalubong sa iyo." Malumanay nitong sabi sa akin. Sa puntong yon, Papa Dudut ay naglakas loob na akong magsalita. "Hindi ikaw ang tita ko. Lumayo ka sa amin. Hindi kita papapasukin sa ngalan ng Panginoong Hesukristo." Nang binanggit ko ang pangalan ng Diyos, ayon tumigil na ang pagkatok sa pinto. Naging tahimik na rin ang labas. Bandang 8:00 ng gabi ay saka dumating si tita at doon ay ikinuwento ko sa kanya ang naranasan ko at sinabi niya sa akin na meron daw talaga na nagpaparamdam at hindi na lang daw niya ito pinapansin. Nagtabi na lamang kami ni tita sa kwarto na matulog para sanipuwersa kami in case na may kumatok ulit, but so far ay nawala naman na at nakatulog kami ng matiwasay. Samantala ay marami pa akong naranasan na may kinalaman sa mga katok at panggagaya ng boses ng mga taong nakatira sa amin. Katulad na lamang isang araw bali 3 kami ang naroroon sa bahay ko. Ako at yung 2 pinsang ko na anak ng isa ko pang tiyahin. Nakistay muna ito sa amin dahil ang mga magulang niya ay pupunta ng probinsya sa Visayas. At dahil sa menor de edad pa ang mga yon kaya pinagkatiwala yon sa mga magulang ko. At yun na nga, nasa kwarto na ako noon habang yung mga pinsang ko ay nasa sala at nanonood ng TV. Sa kabilang banda habang nasa kwarto ako ay naisipan ko mag-record ng boses ko. Mahilig talaga ako noong mag-record ng kanta sa phone ko. Oo, aaminin kong may talento naman ako sa pagkanta lalo na kapag opera song. Bandang 10 PM na noon, tapos ang kinanta ko noon ay ang Defying Gravity. Imagine kung gaano kataas ang boses ko. At kahit na lalaki ako ay pangbabae ang boses ko at bumibirit talaga ako. So yun na nga, natapos na.
Nang pinakinggan ko na ay biglang may kumatok sa pinto ng kwarto ko. 3 beses yon. Kahit nakatok ng multo yon ay hindi ako nagduda kasi nasa baba naman ang mga pinsan ko at hindi sila aware na may multo ang bahay namin. So binuksan ko. Kasi wala akong nakita, Papa Dudut. Sumigaw naman ako, Papa Dudut, para tanungin ang mga pinsan ko kung sila yon. Hindi raw sila yung kumakato kasi nanonood pa rin sila ng K-drama. Bagamat kinikilabutan ako noon, ay nagpasya na lamang akong kalimutan yon at muling nag-focus ang atensyon ko sa nire-record ko. Pinakinggan ko yung version ko ng Defying Gravity, Papa Dudut, at nawindang ako kasi sa kalagitnaan ng kanta ay may nakiduet sa akin. As in sa gitna ng voice record ay hindi na boses ko yung kumakanta. Malaking boses siya tapos ay hindi siya makabigkas ng salita. Naghaham lamang siya at ginagaya niya ang tono ng kanta ko. Sa sobrang takot ko ay kumaripas ako pababa, Papa Dudut, tapos ay pinarinig ko sa dalawa kong kasama yung recording. Tumaas ang mga balahibo namin. Tapos ayon, no choice pa rin, doon pa din kami natulog sa kwarto ko. Samantala nang iparinig ko yung recording sa mama ko ay napatingin siya sa akin. Para daw boses ng malaking tao yung nakipag-duet sa akin. Sa takot ko ay nagpasya na akong i-delete yung recording ng boses ko. At kahit kailan ay hindi na ako nag-record ng mag-isa. Sa kabilang banda, itong huling ikukwento ko sa inyo ay nangyari naman sa bahay ng kaibigan ko na 2 lote lang ang pagitan mula sa bahay ko. Meron ako mga kaibigan na lagi kong kasama. Sina Mark, Jasmine, Ethan at ang mga magkapatid na sina Lorna at Jessie. Palagi kaming nasa computer shop o di kaya ay sa bahay nila Jasmine at Ate Lorna at Jessie nakatambay na malapit din lang sa computer shop kasi nasa isang iskinita yung mga bahay naming lahat. Bali yung bahay nila Jasmine yun na yung pinakadulo ng iskinita. Yung computer shop ay kahilera lang noong bahay nila Ate Lorna at Jessie sa right side. Pero gilid lang ng bahay nila Ate Lorna at Jessie na may bintana yung nakatapat doon sa tunay na daanan papasok sa loob ng iskinita. Yung bahay namin at ni Tita ay katapat lang ng bahay ni Jasmine. One time may usapan kami na doon tatambay sa bahay nila Jasmine. Siyempre mapapadaan ako doon sa gilid ng bahay nila Jessie at Ate Lorna. Nagulat ako kasi narinig ko yung boses ni Jessie at Jasmine na tinatawag ako mula doon sa loob. Maidas, nandito kami. Halika dito. Pagtawag ni Jessie sa akin na sinundan naman ng boses ni Jasmine at tila nangungumbinse. Dali, bilisan mo. Pumunta ka na dito, Maidas. Aniya. After nilang sabihin yan ay naghagikikan sila. Siyempre nagtaka ako bakit sila nandun. Yung usapan namin ay doon kami kina Jasmine tatambay. Isa na walang bahala ko rin yung saktong pagtawag nila sa akin sa pagdaan ko sa gilid ng bahay nila dahil naisip kong baka inabangan talaga nila ako sa bintana. Medyo mataas nga pala yung bintana at malit din lang ako kaya hindi ko rin masilip. Naisip ko na baka iniba nila yung plano kaya naman dali-dali akong pumasok sa bahay nila Ate Lorna at Jessie. Hindi naman ako basta-basta pumapasok sa isang bahay nang walang consent ng may-ari. Pero dahil tinawag nga ako ni Jessie at Jasmine ay dumiretso na ako sa pinto at hindi na ako matok pa. Pagbukas ko ng pinto ay nagulat ako kasi may hangin galing sa loob na tumama sa balat ko. Tapos ay patay yung mga ilaw. Gawa sa bato yung baba ng bahay nila at dikit-dikit din yung mga bahay sa lugar namin kaya medyo madilim talaga kapag nakapatay yung ilaw. Natatawa pa ako ng bahagya ng sabihing, hoy, ano to? Tago-taguan? Pagkatapos noon ay pumasok ako sa kwarto nila. Sinilip yung ilalim ng higaan at wala akong nakita. Sinilip ko yung banyo, wala pa rin. Ang galing niyong magtago ah, sigaw ko para marinig nila kung nasaan man sila nagtatago. Feeling ko nasa taas sila kasi may narinig akong kalabog. Kaya naman umakyat kagad ako para hulihin sila. Pero natingnan ko na lahat ng pwedeng pagtaguan ay wala pa rin sila. Tapos doon ko lang na-realize na wala pala talagang tao sa loob. Doon ako nakaramdam ng kaba. Pakiramdam ko rin ay may mga nakatingin sa akin na mga sandaling yon. Kumaripas ako ng takbo palabas ng bahay at saktong pagsarado ko ng pinto ay nakita ko si Jasmine at Jessie
na may kasamang babae na pinsan pala ni Jasmine. Nagtanong si Jessie kung bakit daw ako galing sa loob ng bahay nila at bakit daw ako namumutla. Hindi ko sinagot yung mga tanong at ang mga salita lang na lumabas sa bibig ko ay saan kayo galing. Sumagot si Jasmine na nagpasama ako kay Jessie na sunduin si Hazel sa kanto. Bakit? Kung galing sila sa kanto, Papa Dudut, kanino galing yung mga boses na narinig ko? Yan lamang ang mga naglalaro sa aking isipan magpahanggang ngayon. After kong mahimasmasan that time ay kinuwento ko ang mga nangyari sa 5 kong kaibigan. At sinabi ni Ate Lorna na kahit ang mama raw nila ay may ganoon din daw na karanasan sa bahay nila. Tapos habang nasa bahay kami ni Jasmine ay napagkwentuhan namin yung mga kwentong katatakutan na na-experience nila. At doon ko nga naikwento sa kanila yung karanasan ko sa bahay namin at sa bahay nga ng tita ko. Lalo na yung pagkatok at paggaya ng mga boses. At nagulat ako kasi ganun din ang na-experience ni na Jasmine, Jessie, Mark at Ethan. Hanggang sa nagkwento si Ate Lorna, ayon daw sa narinig niya dati raw sementeryo ang lugar namin. Yung buong kahabaan, Papa Dudut, ng iskinita namin ay siyang main road daw ng nasabing sementeryo. Pero ang ginawa raw ng gobyerno ay nireclaim daw ito at ipinamahagi sa mga pamilyang walang lupa. Narinig daw niya ang kwentong yon sa kanyang lola na isa nga sa mga raw recipient ng pabahay ng gobyerno. Agad kong ikinuwento ang narinig ko sa mga magulang ko at nagulat ako kasi kinumpirma nga nila na totoo ang sinasabi ni Ate Lorna. Dahil mismong si Papa ang naging recipient ng pabahay ng gobyerno. Alam daw niyang dating sementeryo ang lupang pinamahagi ng gobyerno. Pero tinanggap pa rin niya yon dahil mas nakakatakot daw kapag wala kaming bahay na matitirhan. Dagdag pa ni Papa, aware daw siya sa mga multong nagpaparamdam sa bahay pero sabi niya na hindi naman daw ito nananakit. Kaya hayaan na lang daw namin pero huwag ko raw kakalimutang magdasal para hindi raw ako mapagtripan at gambalain. So yun nga Papa Dudut, hanggang ngayon ay dito pa rin kami nakatira sa apartment building namin sa Rodriguez, Rizal. At kahit na patuloy ang mga pagkatok at panggagay ng boses ng mga multo sa amin, ay pinapabayaan na lang namin. Nasanay na rin kasi kami. Anyway, hanggang dito na lamang po ang sulat ko and thank you and more power sa inyong programa. Hopefully ay mapakinggan ko po ito sa inyong channel one of this day. Lubos na nagpapasalamat, Maidas. Maraming salamat Maidas sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming programa. Alam kong marami ang nakaka-relate sa kwento ni Maidas dahil sa isa sa typical na kababalaghan na experiences ng mga taong walang third eye pero napagpaparamdaman ng mga multo ang kwento niya. Ganun pa man, as long as hindi ito nakakasakit o nakakapinsala, hayaan nyo na lamang ang paranormal na activity na yon. Basta wag nyo na lamang kakalimutan na palaging magdasal sa Diyos. Nang sa ganon ay hindi kanila magambala. At kung sa tingin ninyo ay mapapalis ninyo ang mga ligaw na espiritu na yan nang hindi sila nagagalit, mas mainam na kumonsulta kayo sa mga paranormal experts tulad ng albularyo para malaman ninyo kung ano ang demands ng mga espiritong nakatira sa bahay ninyo. O kaya naman ay lumapit sa inyong simbahan. Basta isaisip nyo palagi na ang mundo ay hindi lamang solo ng mga tao, kundi meron ding nakatirang ibang nilalang. Better learn to coexist. At kung hindi mo na talaga kaya na merong nagmumulto sa bahay mo at sa tingin mo ay nakakaapekto na ito sa mental health mo, ay mas mabuting lumipat ka na lamang ng ibang bahay. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa araw-araw na upload ng mga horror stories. Ganon din ang Gianna Vlogs. Yan po ang aming family vlogs. Maraming salamat po sa mga subscribers namin. Suportahan ang aming mga channel sa pamamagitan po ng hindi pag-skip sa mga ads. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga,
laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.